Sabi na ang galit ng tao and justified anger. Pati si BBM, naiyak na sa kanila. Parang nagsisikap naman yung isa, hindi ba? BBM, hanggang doon lang ba? Hanggang dito lang ba tayo? Pa-investigate. Pailan nyo na yan. Tama yung ginagawa ni Secretary Dizon. Stop lahat ng flood control budget ay huwag ipasok sa 2026. House of Representatives na TRICOM, gaya-gaya po tumaya. Ang tanong, bakit si Diskaya hindi na testify sa inyo at nag-affidavit sa inyo? Doon siya kay Senator Marcoleta sa Blue Ribbon ng Senado, nagtapat. Kasi po, nakakatakyot kayo dyan. Wala pong tiwala sa inyo ang magiging state witness. Kasi nga po, ang mga kumobra ng mga kickback dyan na sinasabi ng mga Diskaya ay nasa House of Representatives. Kaya ang sabi nga ni statement ng Malacanang ni Executive Secretary Bersamin na dating Chief Justice ay you clean your house first. Abay, parang si BBM pa yata may kasalanan nitong mga ghost project at flood control kickbacks na ito ha. Ang labas dito parang sinasabi pa ni Saldico na hindi totoo yan. Hindi naman ako ang mastermind dyan. Di magtapat ka na. Kung hindi si Saldico ang mastermind, sino ang mastermind tinutukoy niya? Si House Speaker Romualdez ba? Kasi yun ang laging lumalabas na pangalan doon sa testimony ni Diskaya na yung 25% daw na kinikickback, binibigay nila doon through the DPWH or sa collector, bagman nitong mga congressman. Ang sinasabi, 25% ay para sa taas, kay Saldico at para kay Romualdez. At yung 5% naman, grabe, 30% lahat. Ang 5% naman ay yung insertion fee ng congressman na nagpa-insert doon sa budget. Kasama na dyan si Congressman Roman Romulo ang binanggit ni Diskaya. Abay, insertion fee, alam mo ang sagwa pakinggan ha, insertion fee. Ibig sabihin, siningit mo lang dyan sa General Appropriations Act. Siningit mo lang dyan sa national budget. Kuha ka na ng 5%, sa 1 bilyon, magkano yun? Ha? Sige nga, magdudamat na nga kayo dyan. Grabe na ang galit ng tao and justified anger. Pati si BBM, naiyak na sa kanila. Parang nagsisikap naman yung isa, hindi ba? BBM, hanggang doon lang ba? Hanggang dito lang ba tayo? Pa-investigate. Pailan nyo na yan. Tama yung ginagawa ni Secretary Dizon. Stop lahat ng flood control budget ay huwag ipasok sa 2026. May 2025 pa. Parang akala ng mga ito, makakalimutan natin ito. Mga kababayan, ang issue sa 2028 sa pagpili ng presidente ay korupsyon. Sasabihin na naman nila si Sara Duterte may corruption din sa 125 million na confidential funds. Hindi nyo pa yan napapatunayan at contrary pa dyan ang statement o report ng Commission on Audit na hindi pa sila final dyan sa confidential fund, pero itong kay Diskaya, bilyon at nanggaling mismo sa ating General Appropriations Act. Sino naman po talaga ang bossing ni Saldico? Sino naman po talaga ang mastermind ng budget ng 2025? Hindi po ba ang Speaker at ang kanang kamay niya, si Appropriations Chair Saldico? Kaya tama po sabi ni BBM, clean your house first. Sabi nila, si Diskaya, nagsisinungaling yan. Itong mga congressman na may malis ha, pati ba naman yung notaryo ay
pupunahin nyo pa? Grabe kayo. Para lang mahanapon nyo ng butas si Diskaya. Pwede hanapin nyo yung attorney Ray Sigobiense na yan. Dahil sigurado ako, kilalang abogado yan. Hindi po yan fly by night, may opisina po yan. At yung notaryo niya ay hindi po expired. Alam ko po yon dahil pinahanap ko kung kailan ang expiry. But sir, for the record lang, sa susunod na pagdinig, inaasahan pa rin po ba natin yung participation po ni Senator Marcoleta and yung ilang mga welcome pa rin pong mag-participate si Senator Jinggoy until may complaint po sa kanya na nasasangkot? All the senators, kasi ang membership ng Blue Ribbon, 17. Kasama ako doon. Plus ex officio na 3 na lang naiwan kasi ex officio ako. So, bali ilan yun? 3 lang yung o 4 lamang yung senador na hindi members who can also participate. Ano? Now, yung minority representation, iwanan namin sa kanila, bibigyan lang namin sa kanila yung numero. Ito yung inyong number of slots sa membership. Kayo rin ang bahalang pumili kung sino yung vice chairman. Sa ngayon, ang vice chairman sa majority, si Senator Erwin Tulfo. Because he requested me to be the vice chairman. And I agreed. So, hingi rin kami ng isang vice chairman from the minority group. Kung sino man yon, hindi ko alam. Ang dating vice chairman yata, Senator Bato at saka si Senator Bongo. Now, if they would like to elect a new vice chairman, pero nilimit ko na lang sa 2 vice chairman. Katakot-takot na yung mga vice dito eh. 3 yung vice chairman sa Blue Ribbon. So sabi ko, 2 na lang, isang majority, isang minority. Pero wini-welcome pa rin po natin yung participation ng ilang Because they are nasasangkot. senators. Until po may complaint or case na ipa-file against them po. Tsaka po. Maski merong cases filed, they can still participate because that's their right. Until convicted, wala na silang karapatan kasi convicted na. Sure. Final conviction, Okay na. meaning Supreme Court, yung affirmed by the Supreme Court. Okay. Okay, before Mean, sir, sabi nyo, hindi pwedeng minosen yung minority block dahil 9 yung members. Ilan na nga kailangan, pwede nang magpalit, Yun ang diba? sinabi ko kay Senate President. Sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mong minosen yung 9. And ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin, huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. No? Tratuhin natin sila, ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko. No? Kaya yung naging biruan nga dyan, wag mong kukunin majority leader si Joel Villanueva kasi 2 beses ng majority leader yan na nakuko yung kanyang Senate President. Pero so, doon sa Aminado naman siya eh. Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niya i-volunteer na majority leader si Joel. Kay Senate President Tito. Pero so, doon sa naging complaint These are kahapon. light moments lang ito. Pero doon sa naging complaint ng minority, doon sa naging decision tungkol kay Bryce, sa tingin nyo, doon napakita rin yung mahusay na leadership ni Tito Sotto na ang naging ending, pinalipat sa Pasay City Jail. Yes, parang sabihin natin Solomonic, ano? Pero temporary yun eh. Kasi pag-uusapan nga namin, after ng hearing sa Thursday, or even before, kung hiramin siya ng House, ang recommendation ko nga is diretso na lang dito sa Senate. Mas mainam na rin dito, at least wala na tayong gasto sa gasolina pag may hearing, ano? May escort pa. Mas mainam na nandito kasi meron naman kaming facility rito eh. Okay, Maan. Sir, sabi nyo kasi kanina, hindi lahat priority na imbitahan yung mga contractors. Sino lang po yung priority sa Webes na harap? Pag-usapan pa namin mamaya. Kaya nga, pakawalan nyo na ako kasi may meeting ako. Sir, pahabol daw isa si Malu. Sir, kasi sabi niya na mayagpag yung mga Diskaya, 2016 to 2022. Sir, senador po kayo noon, hindi niyo po natunogan that time? Hindi namin kilala si Diskaya noon. Ngayon nga lang nagsulputan eh. Okay. Kasi yung contractor hindi pa naman lumalabas kung sino-sino, di Sir, ba? pero yung pagsisingit sa budget? Marami na ako na-check noon eh. Siguro nabawasan lang. Marami ako na kaltas noon, year in, year out.
Okay. sa budget ng DPWH. Marlon, may pahabol? Sir, sa dami niyo pong inimbestigahan na anomalya sa gobyerno, irregularities, paano niyo po irarank tong flood control scandal na to? One of the most challenging ito, actually, kasi complex at saka masyadong widespread. Kaya hindi mo alam kung sa katutungo kasi nakakahilo. Kung ano yung uunahin mo. At saka, basta medyo complex. Maski nga si Secretary Dizon, overwhelmed siya. Sabi ko, sama niya sa priority niya yung barbershop. Kasi mukhang hindi na nagpapagupit yung mama. Is it also the worst that you've seen so far? I think so, yes. Even worse than yung Napoles na, yun din ang observation ni Secretary Dizon sa kanyang, based sa experience. At sir, panghuli na lang sir, ngayon kayo na ni Senate President Soto nasa posisyon, do you think mapapabilis na ho yung completion ng Senate building? Wala si Mabe, ako na nagtanong in behalf of Mabe. Yes, we elected Senator Loren na siya yung accounts chairman. At tubili siya, sabi ko, tulungan na lang kita. Kasi ang tradisyon, pagka Senate President pro tempore ka, isa lang yung committee dapat hawakan. So pinag-iisipan pa nga namin na bibitiwan ko yung electoral reforms. Kaya lang, napag-usapan ako ni Senate President, meron siyang bill sa party list. No? So kayo pa rin? In the meantime, no? But eventually, I will relinquish yung chairmanship ng electoral reforms dahil nga isa lang dapat. So yung accounts, hindi ko na nga mahawakan. Sabi ko lang kay Senator Loren, bigyan lang kita ng staff backup na mga sanay na doon sa Senate building para mapadali. Sabi ko, ikaw rin, alis ka ng 2028, matikman mo man lang na mag-opisina ron. Yun ang challenge sa kanya. Yun ang karot. So may Parliamentary immunity. Kasi nakapaload naman yun sa Witness Protection Program. Na kung saan, pag naupo ka sa isang pagdinig ng komite at ikaw ay nag-grantan, na-grant ng Senate President upon the recommendation of the chairman, na covered ka ng legislative immunity, lahat ng sasabihin mo, maski incriminate mo yung sarili mo, hindi pwedeng gamitin sa'yo. Now, yung moving forward, kung magkaroon ng prosecution, wala na yung Senado doon. Ang magdidetermine kung sila ba ay uubrang maging ordinary witness or witnesses or accused to be discharged as a state witness, iba yon, korte na yon. Recommendatory yung prosecution. Pero yung as far as treating them as ordinary witness or witnesses, DOJ yon. Sila magpo-prosecute. Yun ang pinapaliwanag ko pagka may lumalapit sa amin. May lalapit, pero ang aking kondisyon, kailangan tell all, hindi pwedeng tell half or tell 1/4. Kasi hindi pwedeng selective. Dapat talaga tell all. At malalaman ko naman, winawarningan ko rin, malalaman ko kung kayo nagsasabi ng lahatan at totoo at kung hindi. Kaya yun ang warning ko sa kanila. Apparently, noong sinabi ko yon, para nagbago, hindi na bumalik eh. So sabi ko, tabla tayo. Kapag ngayon, kaya ngayon hindi naman ako at liberty na sabihin ko sino-sino. Because ang sinabi ko sa kanila, this meeting never happened. Unless nagkasundo tayo, na willing kang humarap sa pagdinig, na i-identify mo sarili mo, then this meeting happened. So wala pang willing to tell all? Wala pa sir sa mga nakausap niyo? Well, alam mo, nagbabakasakali na makakabola eh. Hindi naman lang ako mabobola eh. Okay, Nympha, Daniel, and then Mayan. Sir, yung sabi niyo po na nagpunta, based sa CCTV, pumunta dito yung Mina. Dun sa report sa Check inyo... yung name Opo. Hindi na talaga. Pero WJ yan. WG. Sir, Sige, tuloy mo may lang. dala lang po Nakikinig ba? ako. Sige, sir. Multitasking. May bit-bit po ba na bag, maleta, or possible na sisidla ng pera, sir? Hindi ko pa alam yun. Hindi ko pa nakita eh. Pinapasecure ko yung footage at the same time para mamaya, kasi may meeting ako, may staff meeting ako after dito. I-prepare na namin yung susunod na pagdinig, Mina, tama. Mina yung name ng representative ng WJ. So, tatalakay namin ano yung way forward namin sa pagdinig sa Thursday. At saka hindi ko iimbitahan lahat na
Pagka dami-dami na nakatanga lang yung karamihan, hindi naman natatanong. So, I-calibrate natin na priorities. Halimbawa, hindi ka pa naman importanteng matanong ngayon, siguro sa susunod na pagdinig na. Yeah. Sabi niyo po, chine-check na ninyo yung sa 355 million na insertions. Sir, paano po ba yung naging insertions ito? Divided siya, hindi siya bultong 355? Ang hindi ko sure kung total yung 355 o isang buong 355 sa isang item. No? Hindi ko nakita actually yung record. I only relied on the research work conducted by my staff. Nireport sa akin, and actually, May 2025, at nakita ko nga sa isang TV, kinamayan ba yun? Na meron sa Valenzuela, na May 2025 na award, Phase 3, pero hindi existing, meaning ghost project. So we will validate that. No? Merong ganong report. Isa na yon do sa 355. I think sa Valenzuela City yon na phase 3 ng isang flood control project. So we will validate that on the ground. Papupuntahan ko rin yon. Kasi nakita ko rin doon sa website ng DPWH na yung meron din yung global crit sa Valenzuela. Pero tingnan natin kung kasi kailangan sarili naming pagre-research ang gagawin. And then sir, ano po ang balak ninyo tungkol kay Bryce Hernandez? Sir, ipatatawag na siya sa next hearing? Ang original recommendation ko nung medyo nagkagulo ng konti dyan sa plenaryo. At ito'y pinarating ko rin kay Senator Marcoleta, kay Senator Cayetano, na-overtaken lang ako ng decision. At tinatanong ko sila, okay ba sa inyo na after the hearing on Thursday, hindi ko na papaalisin dito si Bryce. Dito na siya madidetain. Or, kung mauna siyang ipatawag ng House, pinahiram natin, halimbawa Monday, bibigyan namin instruction yung OSAA na paggagaling sa House, diretso na siya sa Senate. Hindi na sa custodial center. But then, nag-intervene na nakapag-decide pala si Majority Leader at saka si Senate President na sa Pasay City Jail dalhin kasi mas malapit sa Senate. So, i-clear ko pa ito kay Senate President. Hindi pa kami nagkausap na kung aprobado niya, after ng hearing ng Thursday, dito na lang manatili si Bryce Hernandez. So sa Thursday, sir, ang hearing? Sa Thursday ang hearing, 10 o'clock. Para mas mahaba, kasi alam mo, kailangan before 3 o'clock matapos yung pagdinig. Maraming nabibitin. And yun nga, humingi ako ng 2 days extension para mamarkahan namin yung lahat ng ebidensya na kalap. So ano yun, sir? September 17, tama ba? 14, 15, 16, 17. Tama. Thursday. Basta Thursday. Meron ka pa? Next Thursday, next week. Sir, before Daniel, pabor ka ba dun sa hindi pagpirma ni Senate President Soto doon sa recommendation na isilalim sa Witness Protection Program yung Diskaya couple? Well, unang-una, nag-decline na si SOJ eh. Sinabi na niya na ang isang kondisyon niya, restitution. So, nag-usap din sila ni Senate President, kaya siguro yun ang naging basis ni Senate President Soto na hindi niya napirmahan yung recommendation. In the first place, hindi na updated yun eh. Kasi nag-recommend doon yung dating Senate Blue Ribbon Chairman. Dapat yun, i-update. Kung i-affirm ko yun, ako yung magbabalidate, ako yung magpipirma bilang new chairman. Hindi na. Outdated na yun eh. Pero dahil nga nagkausap sila nasabi sa akin ni Senate President, na nagkausap sila ni Secretary Boying Remulla. At yun nga, hindi raw papalusutin. So, anong use na i-endorse mo pa yun? Di ba? Pero sa tingin niyo, qualified hindi yung mag-asawang Diskaya, sir? Kasi nag-retract sila eh. Pagdating sa House, iba naman ang sinasabi. So, how can they qualify kung hindi definite yung kanilang testimonya? Pag nasa House, iba sinasabi. Pag naandito, iba. No? So, anyway, titingnan natin. Baka dumating yung punto na pag naandito sila, mag-tell all, i-evaluate natin. Hindi ko sinasabing definitely, pwede nating endorso sila sa Witness Protection Program. Pero kung parang opportunistic lang yung kanilang pakay para sila'y malibre sa kaso,
At saka hindi namin call yun eh. Call yun at saka kung susundan natin yung proseso, unahin na muna natin yung magkaroon sila muna ng legislative immunity. Matetest natin yung kanilang credibility as a possible state witness kung depende sa kanilang testimonya. Kasi kung merong magpa-fact check sa inyo, magagaling kayo mag-fact check, at merong kulang at meron silang inumit doon sa kanilang testimonya, pwede hindi sila pumasa as a state witness. No? Kasi ang isang dyan, of course, pwede silang pumasok, possible, pero hindi tayo sigurado. Doon sa not the most guilty. Second, yung materiality ng kanilang testimonya na kayang i-corroborate ng independent evidence. Yun yung mga patakaran eh. So kung meron silang tinatago, papayagan ba natin para lang maligtas yung sarili nila? Ang laki rin ng kanilang dapat pananagutan, di ba? Okay, Danielle, and then Mean, and then Jan, and then Marlon. Hi, sir. Good morning. Sir, marami ng mga characters na lumalabas doon sa flood control scandal. Pero sir, sa tingin nyo ba, sino ba yung somehow na parang maging state witness? Sa nakikita nyo, sir? Sa ngayon, wala pa. Kasi ngayon pa lang ako mag-hearing. Kasi ako, hindi lang yung record. Gusto ko makita yung demeanor ng tao. Alam mo, hindi man ako huwes, pero ganyan yung mga judges eh. Kaya importante yung physical presence. Minsan nga, di ba, pagka Zoom lang, hindi mo pa makita kung ano talaga yung kanyang demeanor eh. Mas importante yung kaharap mo, tinatanong mo, more or less mag-gauge mo kung binobola ka o hindi ba? So I cannot at this point in time conclude or even make a judgment kung uubra ba silang state witness. Sir, isang question na lang. Sir, lumabas na doon sa expose nyo yung MBB. Ipapatawag nyo rin po ba si dating Secretary Bonoan? Tsaka nakikita nyo ba talaga yung involvement niya doon sa flood control scandal? Una, gusto ko i-correct yung si Mark. Saan ba si Mark? Wala rito. Mark Medyo Kayadian. nagulo yung report niya. Medyo mali yung understanding. Walang direct on record. Hindi ko sinasabing definite ito. Walang involvement yung mga anak ni Secretary Bonoan at Undersecretary Bernardo doon sa Global Crit Builders. Wala. Yun, pagmamayari yun ng mga maglangking. Ngayon, kung merong sila mga proxy doon, yung dalawa, Undersecretary Bernardo and Secretary Bonoan, hindi ko alam yon kasi wala naman sa record. Ang maliwanag na nasa record, yung mga anak ni Maglangke, Bernardo, at saka Bonoan. Yun, sinigurado ko yun kasi ang nakalagay lang doon is Fatima Gay B. de la Cruz. So, nung chinik ko yung B, Bonoan, hindi pa ako nakontento doon. Anak ba talaga ni Secretary Bonoan si Fatima Gay? Baka kaapelyido. So, we research further. Yung asawa nung si Secretary Bernardo, sulit. Ang maiden name ni Fatima Gay, sulit. Sobrang coincidence na yon. Not to conclude na anak niya. And wala naman tayo narinig na denial. So,